Ito yung pagtaas ng leptospirosis, posible bang maging public health emergency? Abay, tanungin po natin mga kapatid ang ating eksperto sa infectious diseases, si Dr. Ron Jean Solante. Doc, magandang hapon. Lourdes de Vera po again at si Denise Tan. Magandang hapon po. Hi, good afternoon, Lord and Denise. Opo. Okay. Sir, nasabi po ninyo sa isang interview na mukhang ito na yung peak nung leptospirosis. Based on sa rates po na nakikita ninyo, ito na nga ho ba yun or maari pang tumaas? Well, ang pinagbasihan natin dito sa projection natin kung kailan yung peak ay yung average ng incubation period. No? So ano ba yung incubation period? From the time na lumusong sa baha to that point na nagkasintomas. No? So usually ang average incubation is between 5 to 14 days. So ibig sabihin, pag lumusong ka ngayon sa baha, you will expect that symptoms will appear on the 7th day after ka lumusong hanggang 2 linggo yan. No? Now, kung titingnan natin yung most common na incubation period, then lagpas na tayo doon sa surge. So, ang surge natin, yung last week, nakikita din sa lahat ng mga hospital, including St. Lazaro, na we average a day like 25, 28 cases of leptospirosis. No? Now, for this coming week, if you want to extend, kung ang projection natin mag-extend ang incubation period to 21 days, which is not so common, pero there are still cases na pwedeng magkaganon, so 14 to 21 days, mangilan-gilan na lang yan, pero most likely hindi na yan ganun karami over this week or last week. Mm-hmm. Doc, may mga nagtatanong po, no? Yung leptospirosis kasi common knowledge ng mga tao. Yan yung nakakaano ng urine ng daga o ihi ng daga. Pero may mga hirit po ako naririnig. Noon naman kami pupunta, maglalakad sa baha, wala namang nangyayaring ganyan sa amin. Ano po ang sagot ninyo dito? At paano ba pumapasok sa katawan ng tao yung bakterya po, Doc? Well, magandang tanong yan, Lord. No? Kasi unang-una, no? Tama yung sinabi mo, nung mga panahon noon, hindi yan ganoon ka-common ang leptospirosis unless talagang nandun ka sa isang lugar na nandun yung daga, makikita nyo, kasama mo doon sa bahay, tapos contaminated yung water doon na maapakan mo, pwede ka magka-leptospirosis, no? But now, nag-iba na kasi, no? What are the important interaction there? Yung garbage, tapos baha. Garbage is because it's contaminated with the urine of the daga. Ang daga, hindi yan basta-basta lang umihi. They love to look for garbage kasi doon sila gahanap ng pagkain. And most of the time, when they are in contact with this pile of garbages, that's where they will also urinate. So what happens during baha? Yung baha can cause a lot of this mga garbage na natatambak na hindi na kolekta on time. So that's the reason why itong mga daan natin na merong mga baha na hindi na alis ng drainage because standing water yan eh. Ibig sabihin, the interaction with the street, with the basura, and the possibility that there are rats in that area, yun yung causes ng contaminated water ng microbio, source ng infection. Mm-hmm. Pero Doc, again, going back, paano nai-infect ang isang tao? Because, for years and years, sinasabi nila na hindi kapag may sugat ka sa paa o sa binte, doon ako contaminate. Posible din po ba na yung iba kasi medyo din na downplay, na wala naman akong gasgas. Wala naman ako nainom na tubig. Wala naman akong nainom. Pero yung simpleng matagal na pagbabad po ba, could that give them leptospirosis? At ano yung mga immediate signs na talagang dapat ay pumunta na o maghanap na ng gamot? Okay. Now, in majority of cases na lumusong sa baha, may mga sugat yan. No? In our data, we like 60% mayroong sugat, no? When we do the examination. No? But the 40%, walang sugat. Sasabihin nila, bakit naman ako magka-lepto? Wala ang sugat. No? It could be, number one, they swim. Or yung baha, hanggang leeg. No? And then natalsikan yung bibig, natalsikan yung mata. And that's why it can go directly to the mucosal membrane. That's the other most common. Yung man, they thought na wala silang sugat, but there are
patients, na especially yung mga nagchichinelas lang na wala kang sugat, but there may be abrasions in your feet na hindi naman ganun kalaki ang sugat, but there is already a break in the skin na masasabi na pwedeng papasok ang mikrobyo. Yung mga may comorbidities, Doc, mas malala ho ba yung ano sa kanila? Kasi paano ho umaabot sa punto ng iba? Dinadialysis na po. Okay. Now, tandaan natin, Lord, no, ang mikrobyo, ang inaatake niya yung bato, no, yung kidney. Now, on our data, our 19 mortalities, 50% of these are in the 19 to 40 years old. Wala tong mga comorbidities. Bakit mataas ang mortality? Mainly because when they have symptoms, they thought that was 2 weeks ago, hindi na siguro to leptospirosis. Hindi mo na ako pupunta sa center or sa hospital. Hintay nila yung araw na when their urine is already decreasing, no? Bumaba na yung urine nila, ang volume. In fact, 80% sa mga pasyente namin na nag-severe, hindi na umihi for 24 hours. Kala nila okay lang yun. So when they are here in the hospital, they're already in the severe form. These are the population na walang mga comorbidities. For those comorbidities or people with comorbidities, 50 years old bataas, meron din tayong mga mortalities niyan. Dahil nga, meron na silang sakit sa puso, meron na silang sakit sa bato. Dagdagan mo pa ng infection, mas mapabilis ang pag-severe at mas mapabilis ang mga komplikasyon. Doc, I'm wondering, kasi lagi namang may paalala na kapag maulan na ang panahon, tayo sumusulong sa baha, meron talagang risk of leptospirosis. Sa tingin niyo, paano kaya dapat ito, o paano kaya ito maididiin sa isipan ng publiko po? Dahil, again, this is being downplayed for several reasons. Mga natatakot pong pumunta sa ospital, may mga hindi po aware na pwede pong pumunta sa health center at magpareseta ng doxycycline. Pero yung constant po kasing nadidinig natin ay iniisip lang nila, ay baka naulanan lang ako, ay baka sinat lang ito. Yes, siguro unang-una, dapat we have to enhance our information campaign na pag baha, lumusong ka, high risk ka for leptospirosis. And then we have to tell them that when they have the onset of symptoms, lagnat, sakit ang katawan, sakit yung binti, no? yung sa lower leg, namumula na yung mata mo, 2 to 3 days, huwag nyo nang hintayin na kumukonte yung ihi because by the time na kumukonte na yung ihi mo, most likely meron ka ng kidney failure. So, idiin talaga natin yan sa publiko na ang leptospirosis is a reality. Common yan doon sa lumusong sa baha at merong gamot yan kung maagapan at pupunta sa mga doktor o sa mga health center. Opo. Yung pag-inom po ng doxycycline, Doc, ano ba yung tamang pagkakataon para right from the start hindi na mag-start mag-incubate yung bacteria? Ang timing sa doxycycline is very important, no? Because when you will be exposed, dapat within 24 hours ka lang, mag-inom ka na ng doxycycline. Otherwise, pag yung more than 24 hours na, nakapasok na yung mikrobyo, nakapunta na yan sa dugo, there's no point in giving the prophylaxis. Imo-monitor na lang natin kung saan yung first onset of symptoms. So, ang panawagan natin dito, may mga health center tayo na nilagyan na ng recommendation, guideline ng Department of Health na mamimigay ng doxycycline based on the assessment of a doctor. Kasi hindi naman pwedeng tuminom ka lang kung hindi ka i-assess ng doktor, no? That within 24 hours na lumusong ka sa baha, you have to go to the health center and get that doxycycline prophylaxis. Now, ngayon, if you miss that 24 hours, wala pa rin tayong yan. Don't worry. Basta as long as the onset of symptoms within 2 to 3 weeks from the time that you were exposed, doon tayo magiging aware na pwede pa rin tayong magka-leptospirosis. Sorry, Doc, just to clarify, kasi may mga barangay tayo na alam natin, pati yung health center, ay nadadamay minsan dun sa baha and operation will be affected. Paano naman po yung gagawin ng mga residente if they cannot access yung health providers or yung doxycycline within the 24-hour window? Oo. Tapos, sundutan ko pa yung tanong niya, Doc. Naniniwala ho ba kayo kasi may isang dating namuno ng inyong kagawaran at ang sabi ngayon ay late daw ay hindi raw nagkaroon sa oras na ma-preposition itong mga doxycycline sa mga centers, Doc?
Yun ang hindi natin dapat dapat gawa natin ng paraan kasi kung nagbigay tayo ng recommendation na ang doxycycline ay merong bisa sa post-exposure prophylaxis, gagawan din natin ng paraan kung paano ito magiging accessible, especially during the time na meron ng baha. No? So something like, halimbawa, siguro ang unang i-priority dyan na before magbaha, nandun na yun. Halimbawa, mag-announce na yung or pag-asa na merong typhoon, dapat itong mga health center, meron ng information campaign, no? Na ito yon, pupunta kayo sa center. Tapos they have to put people there in the health center na at least 24 hours maski may baha para lang maserbisyuhan natin ang mga tao. Kasi that's not an excuse na walang taong health centers even during the time of calamity. Doc, possible kaya na during, dahil alam naman natin yung bansa natin, madaming pumapasok na bagyo, no? Na during certain seasons, pwedeng makuha yung gamot without the prescription? I mean, there are countries with looser regulations that allow that. Mahirap kasi siyang walang prescription, Denise, kasi unang-una, it's an antibiotic. Pangalawa, you need a doctor to really fully assess. Kasi meron tayong tinatawag na low risk, high risk, no? Or continued risk. Depende yan sa 3 risk ng leptospirosis post-exposure kung ano yung dose din ng doxycycline. Opo. Doc, okay, nag-overflow na yung mga kwarto, no? Tumataas yung mga rates. Kailan po ito maaaring ituring na public health emergency? At sundot lang natin, bakit may isang report po na may mga namumuti na raw yung baga, Doc? Yes, tama yan, no? So unang-una, yung regarding a public health emergency, no? Yung public health emergency kasi ginagawa lang yan pag unang-una wala nang malalagyan ang mga lahat ng ospital ng pasyente natin mag-devise ng other means of controlling the infection, no? So far ngayon kaya pa, no? Ibig sabihin, kung hindi pa kaya ng government hospital, gumawa ng paraan ng mga government hospital to extend the capacity. At kaya pa, hindi pa natin nakikita yung hindi kaya. Pangalawa, pag yung tumataas na yung mortality dahil hindi na kaya ng mga hospital in terms of the management, kulang ang mga kagamitan dahil sa dami na ng kaso, that's another area of public health emergency. Now, ano yung last mong tanong, Lord? Bakit may mga namumuti raw yung baga, Doc? Okay. Yung isang complication ng leptospirosis is what we call pulmonary hemorrhage, no? Ibig sabihin, dumudugo na rin yung lungs dahil nga doon sa severity ng infection. So hindi lang bato ang apektado nito, in fact, apektado rin yung baga, no? When that time comes, ibig sabihin, mataas na ang mortality, mataas ang tsansa na hindi mabubuhay yung pasyente. Oh, naku. Alright. Maraming salamat po sa inyong panahon, Infectious Diseases Specialist Dr. Ron Jean Solante. Thank you, sir, again. Salamat po. Thank you, Lord and Denise.